Eto na yung pasal ng building. Wala ang dudulot na maganda. Ang gera. Group ka? Yeah. Hello, Philippines. Hello. So, 3 blocks away from here or 6 to 10 minutes walk papunta na sa War Remnant Museum. So, kung galing na kayo rito, huwag na kayong tumakay ng habal-habal or maglakad na lang kayo. Kasi kumaga pa, kaya lakarin. So, last look sa gate na binangga ng tangke. Kita-kits tayo doon. Busy na rito sa ano? Busy na ang Saigon, Ho Chi Minh. Daming tourist. Mostly mga tourist, alam nyo, Chinese. Baka siguro, kasi nga open ang Vietnam sa China, sa mga Chinese kasi okay sila. Pareho naman sila na Communist Party and pinopromote it siguro nila na i-visit ang Vietnam. Pinopromote ng China na i-visit ang Vietnam. Tulungan sila. So, dito kay ate. Hi! Yeah. Same. Sabi niya, same. Philippines, same. Vietnam. Yeah. So, support niyo yung mga local vendor kesa naman doon sa mga may mga kapitalista. Hello. Bye-bye, ma. Bye-bye. Bye-bye, mami. Bye. Ano ba yung sinabi ko? Support. Wag support yung kapitalista. No, sorry. Mali. Basta support local vendor. Kasi kawawa naman sila. Ito, 15 lang naman to. So, okay. So, we're now here at the War Remnant Museum. So, ayun ang ticket booth. And then makita nyo na lahat, sa ano ba yan? Sa labas pala makita na merong, ano ang tawag yan sa helicopter na yan? Pakita natin mamaya sa loob. So, excited lang eh. Excited lang, Pex. Patawid mo na tayo. Ayun. Sa ticket. Ayan. So, dito muna tayo sa labas. Okay, pasok tayo. Magkano ang ticket? Ayan. So, meron ditong online ticket. May ticketing. Meron din pwedeng bumili. Pero hindi ko alam anong pwedeng payment yan. So, pwede credit card. So, anyway, dito lang tayo. Pasok lang tayo sa queuing. Ito. Ang entrance fee ay 40,000 dong. So, mas cheaper dito. Kamila yata, magkano yung 70 yata yung binayaran natin doon. Tensya na, hinihingal pa. Katatakbo. Okay. Balik tayo pag may ticket na. So, ayan, may ticket na tayo sa halagang 40,000 dong. I-scan pa rin. Ayan, thank you. So, ayan. So, pagbungad pa lang dito muna tayo sa harap. Ito na yung pasal ng building. And then, may mga warplanes na rito lahat. Ayan. So, darito rin yung mga tanks. And, tingnan natin ang pangalan ng helicopter na to. Chinook nga pala. Ayun, Chinook. Nakalimutan ka na. So, unahin mo natin sa loob. Mamaya na tayo mag-explore dito sa labas ng mga airplanes, helicopters. Ayan. So, meron ditong a bell made from 500-pound pump canister. Kanyang lagayan. Ayan. So, pagpasok natin, ang pwede natin gawin dito ay patunogin. Patunogin natin. For good luck. So, pasok tayo sa loob. Gulat sila. So, at 9:40, nandito na tayo sa may entrance. And meron ditong guide. Ayan, susundin lang natin yan. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 12. Try natin i-explore lahat. Ano ang meron dito sa War Remnant Museum. Which is, disclaimer, medyo mabigat. Makita natin sa loob. Baka bigla tayo maging emotional. So wala naman siyang binibigay na map dito. Ay, meron yatang map yan. May map. So, ayun.
So may map naman. And may audio guide din doon. So try muna natin isa-isahin lahat. So, dito muna ako nag-proceed sa second floor. Kasi according kung susundin natin yung 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Sa second floor, nag-start yung 1 dito sa historical truths. So, so, pasukin muna natin to. Then, sunod-sunod rin natin 1, 2, 3. Hindi siya by floor. Gagawin natin. Kung ang nandito sa second floor ay 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ang pupuntahan natin dito. So, okay. Pasok tayo sa loob. So, ayan. Overview muna ng lugar. So, ayan. So, isa-isahin natin doon. Hindi ko na lahat kukunan. Kung ano lang yung medyo parang mga significant para hindi masyado mataas ng video. Ako muna, mag-isa doon na magbabasa-basa. Okay? The tour starts now. So tapos ko na ikutin tong buong place. And then binasa ko lang saglit lang yung mga ano. All about anong sabi ng Americans, bakit nila tinulungan ng South. Pinaka-highlight lang doon, sabi nila, pag nakuha ng Indochina, ang Vietnam at that time, mawawalan daw sila ng mga resources like tin and tungsten na gamit nila siguro sa, alam natin siguro sa gera or something. Basta meron silang agenda. Kasi nga nagagamit nila itong nagagamit nila ang Vietnam that time para makuha ng mga resources. So together with the French, so ayun, kampi sila. Nagbigay sila ng aid sa South, sa president na which is mapabor sa China. Parang tinawag nilang puppet of US, yung president. So ayun, kaya nagsimula yung gera, hindi pinabayaan ng US ang South Vietnam. Nagbigay sila ng bigay ng aid. So proceed tayo. So yun ang pagkakaintindi ko sa akin nabasa, hindi ko binasa lahat. Basically, ang nakalagay doon ay ang intervention ng US sa Vietnam War. Kasi meron nga silang hidden agenda. So, pasok naman tayo sa door number 2. Kung anong meron dito. Tuloy lang tayo. Pasok door number 2. So, ito ang makita mo kagad dito ang mga photographers who died in Indo-China War. So, ikutin ko lang muna rito. Kung anong meron dito. Isisahin ko na lang. Meron siyang merong arrow. May arrow yata. So simulan natin dun sa saan nagsisimula yung arrow. So dito tayo. Kung saan tayo galing dito kanina. And then doon. Sige. Titignan ko lahat din. I-wrap up ko. Kung anong nakita natin dito. Sige. Oh man. So, yung number 2 kanina, di ba? Ito yung 3 and 4. So, connected lang naman siya pag nandun ka sa loob. And then, nilapitan ako ni Kuya. Sabi niya, pwede naman mag-video. Bawal lang magkaroon ng caption. Siguro, ina-avoid nila na baka marinig ka ng ibang, halimbawa, naiintindihan na kayong nag-English ka tapos narinig ka ng mga ibang mga nagtutour baka pagsimulan ng gulo. So dito na tayo sa 3 and 4, Vietnam at War and Peace. Tapos nandun na yung Agent Orange during the war, yung effect ng Agent Orange. So pasukin mo natin, putin mo natin. By the way, yung sa number 2, more on
tribute sa mga journalists and photographers. Journalists at time of war, so walang Pilipino na nasali for US and friends and everything. So pasukin muna natin tong dito. Everything very fast. Labas pa tayo ulit. So yun yung mga nakalagay pala doon. Collection of documentary pictures ng effect ng Agent Orange. Pero meron yata talagang museum na para talaga dedicated lang talaga sa what is really about Agent Orange at that time. So, ikot muna tayo. So nakita ko tong number. Oh, I'm sorry. So nakita ko tong number 5. White Dog Project sa The Education Chamber. Hindi natin papasukin. Proceed na tayo ngayon sa first floor. Nandun yung number 6, which is sa mga war crimes, Agent Orange, and conference room, and so on. So meron tayong sa first floor, meron tayong tatlong parang museum doon na place na pupuntahan. So dito na tayo muna sa war crimes. So ito, number 6 na tayo. So as usual, pasukin natin and then wala tayong audio sa loob. Bale, room around and dito tayo sa labas magkakaroon ng ang parang ano yung nakita natin sa loob. Then, ito mag-start. Ayan. Sabis tayo.
Sorry. Doon tayo sa Agent Orange. Mamaya na tayo mag-ano. Ayoko muna mag-emote. So, okay. No need to explain. Yun na, mga pictures says it all. Doon tayo sa number 5, number 6, war crimes. So, dito tayo sa number 7, Agent Orange effects. Pasok tayo. Puro best. So, labas tayo. Yan. So, tapos na tayo sa 6 and 7. Agent Orange, give up. So, yun. Sa kanta ng Agent Orange, di ba? About yung dito. Wala mo yung kanta ng Agent Orange na slap shot. So, mamaya na nga. Okay, I'm good. Sorry. So, ayan, meron rito, When War. Sa number 8 naman tayo, may When War. Memories are told through art. So, history muna nitong One Remnant Museum. Before ng war, before ng 1975, ginamit to ng ng US as headquarter, information headquarter yata nila. And then after the war, nung pag-fall of Saigon noong April 1975, immediately this was turned into a museum September of 1975 para ipakita yung mga war crimes na nangyari during that time. Parang dito nila in-exhibit lahat. And then, siguro for more than 20 years, 75, 85, 95, recently ng mga 90s, imbis na ang name nito ay parang War Crimes Museum, ang ginawa nila to ay Remnants or Remembrance, parang Remembrance Museum. So, parang nag-heal na yung US-Vietnam relationship at that time. And then, instead na parang ipakita na kung ano yung mga pinagagawa ng unang panahon, ginawa nila to as parang learning na wala idudulot. Walang idudulot na maganda. Ang gera. Okay. Proceed tayo dun.
Ay, nako. Oh. When war memories are told through art. Dito tayo sa number 8. Number 8 tayo. Ayan. Sa ito yun, ano lang siya, mga exhibit na ng mga anong nangyari? Through art, through paintings. Sipat siya. So yun lang sa loob. So yun lang sa loob nito. Manila. So, yun. So tapos na tayo rito sa second floor. Balik na tayo sa, check natin yung ating guide. Balik tayo sa ground floor kasi nauna nga tayo sa second floor, then first floor, then ground floor. Sa ground floor makita natin ang 9, 10, 11. The world supports Vietnam in its resistance to US aggression. Number 9. And then sa number 10 medyo change na ako anong exhibition meron doon. Then 11, imprisonment system during the Vietnam War. Tapos balik na tayo sa open air exhibition, yun nga yung sa labas yung mga tangkiligera. So kita-kits tayo pa ba? Puno natin yung Tiger Case. Bawal pala talaga magsalita. While roaming around, bawal magsalita sa loob ng full compound ng museum while taking video. So, ang sabi din, no captions. So, ayun. So, anyway, gagawin natin yung video natin na lalagyan ko na ng voice over. So, nandito pa rin tayo ngayon sa War Cages, Kagilutin. Estas. So ito, makikita niyo yung
Ito lang sa taas. Para makita nyo. Ayun o. Nasa mga preso sa ilalim. Ayan. So, wala pang glass na to. Ayun lang siya. Ayun. Yeah, purpose. Lamang yan. Rất là hỏi gần. Nghe gì là Kapainitan ka. Okay. So, for our soldier, when they were captured, they usually have the sunbathing room right here. No rooftop, and they have to survive. So nakalabas na tayo ulit. So we're done. My name is Châu. Yes. Can you give me A group of, yeah. Hello, Philippines. Hello. A group of students asked me what's my YouTube channel, and I think they are interested here. Thank you, guys. Thank you. Please like and subscribe. Yes, sir. goodbye? Ayun, thank you. Ayun. Bigla silang lumapit. Bigla silang lumapit. Nagtanong sila sa akin kung what is my YouTube channel daw. And then, ayun nga, binigay natin. So ayun, we're out. So ayun, pwede na tayong magsalita rito. So ayun, rule number 1. You can take pictures, you can take videos, but no captions. You're not allowed to talk when inside the whole museum. Not only inside the exhibits, but the whole museum. Akala ko kasi, nung una, pinasok ko yung isang museum, sinabi lang nga na po yan na no captions. Okay, akala ko sa abungan lang. Doon lang sa may museum na part. Yung pala, kahit nandito sa may ground, bawal katananak ng background. Yan. Bawal sa buong museum captured. And then yung nung palabas na tayo, may mga Vietnamese student na nag-asa ating YouTube channel. At they know kung anong siguro na-obserbahan nila kanina pa siguro habang nagbibideo ako or nagka-captions. Nagka-captions ka ako habang nagbibideo. So ayun, masyadong mabigat sa loob. Di natin naiwasan maging emotional. Anyway, kung sino papunta ng Vietnam, or no, Ho Chi Minh, Saigon, see it for yourself. Legit pa yung naging reaction ko. Anyway, next. It's already 10:30 and still the weather is good. Walang ulan. Ayun na nga. So, titignan ko muna yan ang next destination natin. Salamat sa pagsama din sa Warren ng Museum. Baka nga ito kasi gagawin kong 2 series na lang siguro itong ating A Day in Ho Chi Minh. Salamat sa pagsama sa ating series na to. And then it's already 10:30. Sabi ko na kanina. Nakalimutan ko na naman sabihin. So, kita-kits sa next series on A Day in Saigon, Ho Chi Minh City. I love Vietnam. Alright. Like and subscribe. Thank you mga paps.